Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Isang araw bago ang eleksyon. Ako po ang alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Captain Nomer Macaraig. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent sa loob ng linggong ito. At para sa ating unang balita dito sa Police News Network, tuluyan ng kinalimutan at tinalikuran ng 10 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang kanilang dating kinabibilangan. Yan ay sa pamamagitan ng kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan sa Sitio Dongdong, Barangay Kiadsam, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Yan ang balitang inalam ni Patsuman Nerwin J. Medellina. Halos kada linggo ay nadaragdagan ang Communist Terrorist Group o CTG member na nagbabalik loob sa hukbo ng gobyerno kung saan 10 CTG member ang muling sumuko sa ating kapulisan sa Sitio Dongdong, Barangay Kiadsam, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Sa ulat na natanggap ni Police Brigadier General Jamil L. Macaraig, ang Regional Director ng PRO-12, ang mga sumukong CTG member ay mga dating miyembro ng teroristang grupo mula sa Platoon Cherry Mobile ng Guerrilla Front 73 ng Far South Mindanao Region. Pahayag ng mga sumuko na maraming ipinangako sa kanila ang teroristang grupo na hindi natupad hanggang sa dumating sa puntong nawalan na sila ng pag-asa dahil sa patuloy na hirap na kanilang dinaranas, kung kaya't mas minabuti nilang magbalik loob sa pamahalaan at isuko ang kanilang mga kagamitan na kinabibilangan ng isang M14 rifle na may kasamang magasin at 5 bala at mga subversibong dokumento ng grupo. Kaugnay rito, patuloy pa rin ang panawagan ng PRO-12 sa mga natitira pang miyembro ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan at magsimulang muli malayo sa karahasan na dala ng maling ideolohiya ng teroristang grupo. Mula dito sa Riyong 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patsuman Medellina. Habang nagsasagawa ng anti-carnapping operation ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Mimaropa, ay kasabay din nito ang pamamahagi ng food pack sa mga kababayan nating tricycle driver sa Calapan City Oriental, Mindoro. Ang report mula kay Patsuman Mark Roland Feliciano.
Serbisyong may puso at malasakit na mula sa serbisyong nagkakaisa ang ipinakita ng Highway Patrol Group Mimaropa nitong nakarang araw sa mga motoristang tricycle driver na dumaraan sa National Highway ng Barangay Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro na pinangunahan mismo ng hepe ng HPG Region 4B na si Police Colonel Ani Yu Mangilen. Nakakatuwang pagmasdan na imbis na panikit ang ibigay ng HPG sa mga motorista ay mga food packs ang ibinahagi nito sa bawat motoristang masasalubong nila sa nasabing lugar. Ika ni Police Colonel Mangilen, magkakandak talaga sila ng anti-carnapping operation pero naisip nila mamigay din ng biyaya sa mga kababayan nating makakasalubong nila sa daan. Patunay ito na ang Highway Patrol Group ay hindi lang magpapatibok sa puso ng mga pasaway na motoristang patuloy na lumalabag sa batas trapiko, kundi hihipo rin sa mga puso ng mga kababayan nating nangangailangan na nakatanggap ng mga simpleng regalo na mula sa HPG. Pagamat ito'y simple lamang pero ito'y bukal sa puso ng ating mga kapulisan. Alam natin ang hirap at pagod ng ating mga kababayang tricycle driver. Umulan man o umaraw, ang suungin ng init ng sikat ng araw, lakas ng ulan, bagyo o anumang kalamidad, makapaghanap buhay lang para maitawid ang araw-araw na pangangailangan. Kaya bakas sa mukha ng ating mga kababayan ang tuwa at ngiti sa kanilang labi sa gulat na makatanggap ng food packs imbis na panikit. Hindi sa laki o liit ng bagay na susukat ang pagtulong ng isang tao, kundi nasa pusong tunay na may pagpapalaga at pangunawa sa realidad ng buhay. Muli, kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. 2 miyembro ng Communist Terrorist Group ang nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Rojas, Lope de Vega, Northern Samar. Yan ang ulat ni Patrolwoman Sherian Masi. Nagbalik loob sa pamahalaan ang 2 miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Rojas, Lope de Vega, Northern Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng patuloy na negosasyon ng mga tauhan ng 8th Outer Maneuver Company RMFB 8 kasama ang 125th Special Action Company 12 SAF PNP SAF, Regional Intelligence Unit 8, 1st Northern Samar PMFC, 2nd Northern Samar PMFC at Mondragon Municipal Police Station. Ang mga sumukoy na sa pangalaga ng 8th Outer Maneuver Company RMFB 8 habang hinihintay ang kanilang aplikasyon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program at ang Local and Social Integration Program ng pamahalaan ng Northern Samar. Muling hinimok ng mga alagad ng batas ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa gobyerno upang matamasa ang magandang programa ng pamahalaan at muling makasamang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sherian Masi, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Hindi maipinta ang ngiti at saya sa mukha ng ating mga kababayang katutubong tagbanwa matapos handugan ng balon, tulay, basketball court, solar lights at iba pang gamit handog ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company sa San Vicente, Palawan. Ang magandang balita mula kay Patrolman Jobet Balana. Dahil sa serbisyong nagkakaisa at bilang bahagi ng programa ng PNP Rutal Community Support Program ay pinagkaloob ng mga kapulisan ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Mardy R. Azares, Force Commander, ang isang balon, tulay, basketball court at solar light para sa mga katutubong tagbanwa sa Barangay Kemdeng, San Vicente, Palawan simula October 18 hanggang 22, 2023. Sa pamamagitan ng pinagsanib na program Tarabangan Kita at Kalingang 2nd Palawan PMC, walang imposible, ay tulong-tulong na ginawa ng PNP at buong grupo ang basketball court, paghukay ng balon at pagsasaayos ng tulay. Kasabay nito ay nagbahagi din ng PNP kasama ang kawani ng Municipal Agriculture Office ng kaalaman at tamang pamamaraan tungkol sa rice hull charcoal making at compost pit na kanilang magagamit para sa organic farming. Kasama sa programa ang medical mission ng kapulisan kung saan naibigay ang libreng konsulta, libreng bakuna, pamahagi ng vitamins at gamot mula sa Municipal Health Office at kasabay nito ay nagbigay din sila ng feeding program. Labis-labis naman ang tuwa at saya ng mga katutubong tagbanwa
sa kanilang mga natanggap mula sa ating mga kapulisan. Tulong ninyo na ginawa niyo po kami ng tulay, tsaka solar. Maraming salamat talaga sa inyo, sir. Ang pulisya ay patuloy na naghahatid ng dekalidad na serbisyo lalo na sa geographically isolated disadvantaged areas o GIDAS upang higit na mapatatag ang relasyon at upang matulungan ang mga taong lubhang nangangailangan. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jobet Balana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balana. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamahalaan dahil mulat na sa katotohanan na mali ang ideolohiyang kanilang ipinaglalaban. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Sherilyn Kalumpita. Sa pinagsamang pagsisikap ng mga tauhan mula sa 125th Special Action Company, 12 Special Action Battalion ng PNP SAF, 803rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas, ay matagumpay na naisagawa ang voluntaryong pagsuko ng mga miyembro ng CTG na kaanib ng Front Committee 2 Sub-Regional Committee Emporium, Eastern Visayas Regional Party Committee at na-turn over ang isang CDX IED sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Kinuha ng 803rd MCRMFB 8 ang pag-iingat ng mga sumukong miyembro ng CTG na kumpiskang explosive device para sa dokumentasyon at tamang disposisyon, at ang potensyal na pagsama sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng mga sumukong CTG. Ang tagumpay ng operasyon na ito ay isang patunay sa pagtutulungan ng PNP SAF at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kalumpita. 19 na bagong patrol cars at internal security operation equipment ang ipinamahagi ng PNP sa Pangasinan Police Provincial Office. Magbabalita dyan si Staff Sergeant Bader Cesar Aico. Pinangunahan ni Police Colonel Jeff Fanget, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office ang turnover ceremony ng 19 na mga bagong patrol cars at mga ISO equipments. Personal itong tinanggap ng mga punong lokal na ehekutibo kasama ang kani-kanilang mga hepe. Ang 19 single cab 4x2 Toyota Hilux patrol jeeps at ISO equipments ay pinamahagi para mapahusay ang kakayahan ng mga police stations tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at para palakasin ang operational competence na napakahalaga sa pagsasakatuparan ng isang maunlad na komunidad. Sa mensahe ni Police Colonel Fanget, ang mga karagdagang police mobile assets ay tiyak na magpapahusay sa police patrol at visibility upang matugunan ang mga pangangailangan para sa mas malaking presensya ng pulis sa komunidad. Binigyang din pa niya na ang tagumpay ng PNP sa pagtupad sa mandato nitong to serve and protect ay nakasalalay hindi lamang sa kakayanan ng mga tauhan nito, kundi sa kalidad ng mobility at kagamitan na kanilang ginagamit. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Bader Cesar Aico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Aico. 8 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 12. Yan po ay isinagawa sa Sitio Timpok, Bay, Saripinang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ang magandang balita mula kay Patrolman Nerwin J. Medellin. Naging posible ang pagsuko ng 8 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG nitong nagdaang araw dahil sa patuloy na pagsisikap ng mga tauhan ng 12 o 2nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12 at Bagong Bayan Municipal Police Station. Sa ulat ng RMFB 12, ang 8 sumuko ay pawang mga dating mga miyembro ng teroristang grupo mula sa Guerrilla Front 73 Musa ng Far South Mindanao Region, kung saan isinuko rin nila ang ilang mga subversibong dokumento. Pahayag anya ng mga former rebel na sawa na sila sa labis na hirap, gutom at pang-aabusong nararanasan nila sa loob ng teroristang grupo, kaya't napagpasyahan nilang tumiwalag at magbalik loob sa pamahalaan. Dahil rito, patuloy ang panawagan ni Police Colonel Maximo F. Sebastian Jr.
ang Force Commander ng RMF B12 sa mga natitira pang miyembro ng CTG na sumuko para makapamuhay ng mas matiwasay at mas maayos na pamumuhay. Mula dito sa Riyong 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellina. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad mula sa 2 drug personality sa Tuguegarao City, Cagayan. Ang kabuuan ng balita, ibahagi mo Staff Sergeant Randy Boy Kusipag. Nasabat ang mahigit 1 milyong halaga ng methamphetamine hydrochloride o pinaghihinalang shabu sa implementasyon ng search warrant sa Gonzaga Street, Barangay Centro 10, Tuguegarao City, Cagayan nitong Oktubre 2023 at nagresulta sa pagkakaaresto sa 2 high-value individual. Matagumpay ang operasyon sa pinagsanib puwersa ng tauhan ng Provincial Intelligence Unit, Cagayan Police Provincial Office, Tuguegarao City Component Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency Region Office 2, Regional Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit 2, 1st Platoon, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at Intel Operatives ng 17th Infantry Battalion at 5th Infantry Division Philippine Army at matagumpay na naaresto ang 2 high-value individual. Naaresto sina alias Lodi, 31 taong gulang, may asawa at alias Huha, 25 taong gulang, binata, negosyante at kabilang sa listahan ng high-value individuals at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang 24 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniliwa ang shabu na humigit kumulang 155 gramo na may tinatayang standard na price na mahigit 1 milyon. 9 na piraso ng walang laman na self-sealing transparent, mga plastic sachet, 15 piraso na sari-saring lighter, 1 piraso ng blue eyewear casing, 1 piraso ng green brush casing, 1 pirasong maliit na pouch na naglalaman ng 41 pirasong gamit at gusot na foil, 43 pirasong ginagamit na mga plastic sachet na di umano'y may residue, 1 pirasong itim na may zipper sling bag, 97 aluminum foil, 1 pirasong timbangan at iba pang drug paraphernalia. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga suspek. Pinupuri ni Police Brigadier General Christopher Sibirong, Police Regional Office 2, Regional Director ang mga operatiba para sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng 2 big-time drug pusher. Dagdag nito, nananawagan si Police Brigadier General Birong sa publiko na patuloy na suportahan ang pamahalaan sa paglaban sa ilegal na droga at lahat ng uri ng kriminalidad sa pamamagitan ng pag-uulat at anumang kahina-hinalang aktibidad at insidente sa kanilang lokalidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Randy Boy Kusipag, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Maraming salamat, Staff Sergeant Kusipag. Patay ang isang lalaking may kasong murder matapos manlaban sa mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Barangay Pangasinan, Banggao, Tawi-Tawi. Alamin ang balita mula kay Patrolman John Ronald Tumunong. Patay ang sospek matapos manlaban sa kapulisan sa isang PNP-AFP joint operation sa Barangay Pangasinan, Bungaw, Tawi-Tawi nito lamang madaling araw ng Lunes, Oktubre 24, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Lowell Berlampon Seralbo, Officer in Charge Anti-Kidnapping Group Mindanao Field Unit, ang nasawing sospek na si Alnazaro Abdain Y. Jalilul, 24 taong gulang, walang asawa at residente ng Barangay Pangasinan, Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Seralbo, bandang alas 3 ng madaling araw nang isinagawa ng mga otoridad ang naturang operasyon para hulihin si Alnazar Abdain Jalilul sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na may criminal case number 3015-5 na inisyu ni Honorable Abduin Moin, MPACAM, Presiding Judge RTC 9th, Branch 5 Bungaw, Tawi-Tawi na walang inirekomendang piyansa. Subalit nalaban at nakipagbarilan ito sa mga otoridad at agad naman siyang dinala sa Datu Halon Dakilan Memorial Hospital, Bungaw, Tawi-Tawi pero indineklarang dead on arrival. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Seralbo, maliban pa sa kinakasangkutan nitong pagpatay noong Pebrero 12, taong 2021 sa pagpatay kay Alanor Ahmad malapit sa Pangasinan Elementary School matapos madakip ng Bungaw Municipal Police Station, ito ay tumakas sa Tawi-Tawi Provincial Jail. Wala namang nasugatan sa panig
panig ng ating otoridad, ang PNP ay patuloy sa mandato na ipatupad ang batas at siguraduhin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patsuman Tumunong. 2 individual ang huli ng mga tauhan ng PNP Maritime Group dahil umano sa paggamit nila ng pampasabog sa pangingisda. Yan ang ulat ni Patsuman Kurt John Camacho. Nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Camarines Norte Maritime Police Station bunsod sa tawag ng isang concerned citizen na mayroon umanong iligal na nahuling isda na ibibiyahe mula sa isang isla ng Makulabo, Paracale, Camarines Norte, papuntang Paracale Commercial Fish Landing ng nasabing munisipalidad. Agad namang umaksyon ng mga tauhan ng Camarines Norte Maritime Police Station para kumpirmahin ang sumbong. At agad namang nadakip sa nasabing operasyon ang mga sospek na kinilala sa alias Lemuel at Brian noong 16 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa mga operatiba, nang inspeksyonin nila ang bangka na ginamit ng mga sospek, ay nadiskubre ang isang plastic tube na naglalaman ng 30 kilo ng isda ang dalagang bukid na may tinatayang halaga ng 3,000 piso. Ipinasuri ang mga isda sa isang fish examiner mula sa BIFAR upang makumpirma kung ang mga nasabing isda ay ginamitan ng pampasabog. Matapos ang pagsusuri, positibong kinumpirma ng fish examiner na ang mga isdang nakumpiska ay nahuli sa pamamagitan ng paggamit ng pampasabog o dinamita. Ipinaalam sa mga sospek ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto at ipinabatid ang kanilang mga karapatan sa konstitusyon. Ang mga sospek ay maharap sa kasong paglabag sa Section 126 ng Republic Act 10654 o ang Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Ang nasabing operasyon ay bunsod ng pinaigting ng kampanya ng PNP Maritime Group kontra iligal na aktibidad sa karagatan na tinatawag ding All Hands Full Ahead. Ang PNP Maritime Group ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon upang sugpuin ang mga iligal na pangingisda sa ating karagatan, lalo na ang dynamite fishing na nakasisira sa ating mga yamang dagat. Mula rito sa tahanan ng mga Marinong Police, ako inyong PNN correspondent, Patrolman Kurt John Camacho, para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patsuman Camacho. Voluntaryong sumuko ang isang dating miyembro ng komunistang teroristang grupo sa PNP sa Hamtik Antique. Ang balita mula kay Patsuman Brent Marks ngayaan. Voluntaryong sumuko ang isang lalaki na dating miyembro ng CTG sa mga otoridad sa Barangay Apdo, Hamtik sa lalawigan ng Antique nito lamang October 23 taong kasalukuyan. Kinilala ang lalaking sumuko bilang 54 anyos na manggagawa, residente ng nasabing lugar at dating platoon leader ng District 4 Central Negros 1. Ang pagsuko ay naging maayos at matagumpay sa tulong ng mga tauhan ng Hamtik Municipal Police Station, katuwang ang Antique Provincial Intelligence Unit, PIT Antique, Regional Intelligence Unit 6 at ng 1st Antique PMFC. Kasabay ng pagbabalik loob nito ang pagsuko ng kanyang baril na isang unit ng short break type homemade shotgun at isang bala. Sa kanyang pagsuko ay pinahayag niya ang kanyang suporta sa unification program ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict sa ilalim ng Executive Order No. 70 ng gobyerno. Mula dito sa Iloilo City, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Brent Marks ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patsuman ngayaan. 100 ang naging benepisyaryo sa isinagawang Community Outreach Program ng Limay PNP para po yan sa mga mag-aaral ng Kinaragan Elementary School ng Limay, Bataan. Yan ang balitang hatid ni Corporal Giselle Rivera. Umarangkada ang Community Outreach Program ng Limay PNP para sa mga mag-aaral ng Kinaragan Elementary School, Barangay Duale, Limay, Bataan. Pinangunahan nito ni Police Major Dennis Biduran, Chief of Police ng Limay Municipal Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company ng Bataan, PNP, katuwang nila ang faith-based volunteer.
Umabot sa 100 na estudyante ang nabigyan ng hygiene kits at benepisyaryo sa libreng pagkain ng mga kapulisan. Kasabay ng kanilang pamamahagi ng hygiene kits, inilunsad ng Limay PNP ang proyektong 100 Hands, sabon para sa 100 na kamay na malinis, hatid ni Kuya at Ate Pulis ng Limay. Kaya naman nagbigay kasiyahan sa mga bata ang hatid na serbisyo ng mga otoridad. Layunin ng naturang proyekto na mabigyang kahalagahan at bigyang kaalaman ang mga munting mag-aaral sa tamang pangangalaga sa kanilang malusog na pangangatawan. Sinisiguro ng Limay PNP ang patuloy sa paghahatid ng magandang serbisyo at mapagtibay ang ugnayan ng PNP at ng pamayanan. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Masayang nakiindak ang mga estudyante ng Puerto Princesa City, Palawan sa ginanap na Zumba Fitness Activity ng PNP Aviation Security Group. Yan ang balitang inalam ni Patrol Woman Marjorie Fernandez. Masayang nakihataw ang mga estudyante ng Mauricio Reynoso Senior Memorial Elementary School sa Puerto Princesa City, Palawan sa isinagawang Zumba Fitness Activity ng mga kapulisan ng PNP Aviation Security Group na ginanap mismo sa naturang paaralan noong nakaraang linggo. Pinangunahan ng headquarters personnel ng Aviation Security Unit 4 ang naturang aktibidad, katuwang ang mga faculty member ng naturang paaralan sa ilalim ng pangangasiwa ni Mr. Percival U. D. Guzman, Principal 2 ng paaralan. Tumagal ng halos 1 oras ang pagsasayaw ng nasabing grupo sa pamamaraan ng pag-ehersisyo na makakatulong upang malayo sa anumang karamdaman at mapanatiling masigla at fit ang pangangatawan ng lahat ng partisipante. Nasa higit 100 estudyante ng grade 4 ng naturang paaralan ang nakiindak at nakisaya sa isinagawang Zumba Fitness Activity. Ang aktibidad ay kaugnay sa malawakang kampanya ng programa ni SILG Attorney Benjamin C. Avalos Jr. na Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan o ang BIDA program ng Department of the Interior and Local Government na naglalayon na maitaas ang kamalayan ng lahat ng partisipante at maging katuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod ng mga programa at inisyatibo ng pambansang pulisya. Labis naman ang pasasalamat ng mga estudyante at mga kaguruan ng naturang paaralan sa mga kapulisan na naging parte ng matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad. Patunay lamang na ang PNP ABSI Group ay hindi lamang nakatuon sa pagbabantay ng seguridad ng mga paliparan ng bansa, kundi pati na rin mabigyan ng inspirasyon ang mga kabataang mag-aaral na makiisa sa mga programang pangkalusugan para maging malakas at malusog ang kanilang pangangatawan. At mula dito sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Marjorie Fernandez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At sa iba pang balita, 50 miyembro ng kapulisan ang nakiisa sa isinagawang medical response training sa Police Regional Office 10. Patrolman Edwin Baris, ibalita mo. Nasa 50 PNP personnel ang nakiisa sa medical response training ng Regional Medical Dental Unit 10 na ginanap sa Regional Headquarters ng Camp Vicente G. Lagar, Lapusan, Cagayan de Oro City nitong umaga ni 24 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay sa pangangasiwa ni Police Colonel Michelle A. Arbon, ang Chief ng Regional Medical Dental Unit 10. Ang 50 personnel ay galing sa Regional Headquarters ng Police Regional Office 10, Cagayan de Oro City Police Office at Misamis Oriental Police Provincial Office. Sa pagsasanay, itinuro ang tamang paglapat ng first aid sa mga aksidente gaya ng motorcycle accident. Bukod dito ay tinuro din ang basic life support, packing and transport techniques, triaging and legal basis on medical emergencies. Nakatuon ng training sa mga injuries na madalas nangyayari sa search and rescue operations upang mapalawig ang medical capabilities ng mga first responders sa pangangalaga sa mga sugatang mamamayan sa panahon ng sakuna o kalamidad. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Karagdagang kapulisan ng PRO 10 ang ipinadala sa iba't ibang parte ng Northern Mindanao para sa pagbabantay at pagbibigay seguridad sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Yan ang tinutukan ni Patrolman Joel Subsuban.
karagdagang pwersa ng Police Regional Office 10 ay pinadala na sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Mindanao para siguruhin ang kaligtasan sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon 2023 nitong araw, Oktubre 27, 2023. Nagbigay naman ng inspirational message at gabay si Police Colonel Martin M. Gamba, Acting Regional Staff, Police Regional Office 10, at Police Colonel Wilbur Salagusti, Chief Regional Operation Division 10. Okay, ang purpose natin para sa formation ngayon dito sa Kapalagan is to account all available personnel to be deployed to the different PPOs and CPOs upang madagdagan natin yung mga personnel nasa baba to serve this barangay and sangguniang kabataan election. Okay, sa ating mga deployable personnel, we always remind them of the basic about law enforcement, especially the basics on the conduct of in their performance during election period. Patuloy naman na nakahanda ang Police Regional Office 10, katuwang ang iba't ibang ahinsya ng pamahalaan upang matiyak na magiging mapayapa ang halalan sa bansa. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Johnson Suban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patsuman Subsuban. PNP, Philippine Coast Guard at Marine Battalion Landing Team kasado na para sa BSKA 2023 sa Palawan. Patsuman Jobet Balana, ibahagi mo. Matagumpay na idinaos ang simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony and turnover of security force and resources para sa mga barangay at sangguniang kabataan eleksyon 2023. Nito lamang Oktubre 26 sa Puerto Princesa City Police Office Parking Ground. Dinaluhan ito ng pinakamatatas na opisyal ng Philippine National Police Puerto Princesa City, kabilang sina Police Lieutenant Colonel Aristotel Castillo, DCD Police Lieutenant Colonel Arvin Peñones, Hepe ng City Operation Management Unit, Major Rafael Polisticio Jr. ng Marine Battalion Landing Team 9, Coast Guard ENS Arnel Gomora, Coast Guard Station Central Palawan, at Julius Cuevas, Election Officer 4 ng COMELEC at iba pa. Dito ay binigyan din ng napakahalagang tungkulin ng PNP, Coast Guard at Marine Battalion Landing Team para sa pagdaraos ng isang ligtas at mapayapang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa buong probinsya ng Palawan. Kasunod nito ay nagkaroon din ng turnover ng higit sa 5 service vehicle na magagamit ng mga personel ngayong darating na eleksyon. Ang ating pambansang kapulisan ay laging tinitiyak ang kapayapaan at maayos na barangay and SK election 2023 sa ating bansa. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Jobet Balana. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Love for All o libreng laboratorio, konsultasyon at gamot, yan ang hatid ng Highway Patrol Group sa isang medical mission sa ating mga kababayan sa Binalonan, Pangasinan. Ang report mula kay Patsuman Mark Roland Feliciano. Love for All, yan ang hatid ng Highway Patrol Group sa isang medical mission kasama ang local government unit ng Pangasinan na pinangunahan ni Police Major Joel D. Conde, Provincial Officer ng HPG Pangasinan nitong ika-24 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Ang Love for All ay isang programa na inilunsad ni President Ferdinand Bongbong Marcos na naglalayong mapalakas at maitaas ang health sector ng ating bansa. Ito'y malaking tulong at oportunidad para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nasa malalayong lugar na makakuha ng mahalagang serbisyong medikal, libreng laboratorio, konsultasyon at gamot na hindi na kinakailangan pang maglakbay ng malayo o maghintay na mahabang oras sa mga ospital o klinika. Dito sa Love for All, natutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa ilalim ng mga bundok, liblib na barangay at malalayong puok na mahirap maabot ng mga serbisyong medikal. Maliban dito, katuwang din ang Highway Patrol Group ng ating pamahalaan sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng proyektong Love for All na mabigyan ng serbisyong pangkalusugan para sa sambayanang Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, patuloy na sumusulong ang mga katulad ng Love for All na programa na nagpapakita ng kahandaan ng pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Katuwang ang pambansang pulisya sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na sinabayan pa ng libreng palugaw na hatid ay kabusugan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kababayan natin sa
inisyatibo ng Highway Patrol Group kasama ang local government unit, ang programang Love for All na binubuo ng mga volunteers, medical staff at mga sponsor na nagbigay ng pakpak sa tagumpay ng medical mission na ito. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad at proyekto ay maipapakita natin ang malasakit at pagkalinga sa sambayan ng Pilipino. Patunay din ito na ang Highway Patrol Group ay hindi lamang para sa seguridad ng kalsada, kundi pati na rin para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa mga kababayan natin, ito po ang tunay na kahulugan ng Love for All, mga serbisyong medikal na may kasamang pagmamahal at malasakit para sa isa't isa. Kami ang Highway Patrol Group na patuloy na magbibigay ng serbisyong may puso at malasakit kasama ng ating pamahalaan at serbisyong nagkakaisa para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng Kakampinyo sa Kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Humigit 200,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat sa drug bypass operation. Babae arestado. Pacho Woman Meriton Vevas sa report. Bagsak kulungan ng babaeng nakumpiska ng humigit 200,000 halaga ng hinihinalang shabu sa naganap na drug bypass sa Barangay Hagonoy, Taguig City. Kinilala ang naarestong sospek na si AKA Arlene, 52 anyos at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama ng Taguig Station Drug Enforcement Unit ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakumpiska ng 6 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu. May timbang na higit o kulang 30 grams at may tinatayang halaga na 204,000 pesos. Kasama rin sa nakuha ang boodle money, pouch bag, cellphone at buy-bust money. Reklamong paglabag sa Section 5 and 11 Article 2 ng RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nakabinbin sa naturang sospek. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meriton Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Pacho Woman Veva. Minor de edad na biktima ng online child sexual exploitation nasagip mula sa kamay ng sariling ina. Ang report mula kay Pacho Woman Sana Rose Luna. 3 babaeng minor de edad na biktima ng pang-aabuso ang matagumpay na nasagip sa rescue at follow-up operation nitong Lunes sa lungsod ng Taguig. Napag-alaman na ang impormasyon at mga ebidensya ng malalaswang videos at larawan ng mga bata ay nakalap ng Nordic Liaison Office kung saan ito ay kaugnay sa kaso ng isang Norwegian national sa kanilang bansa. Hinihinalang biktima ang mga nasabing minor de edad ng sexual na pang-aabuso ng sarili nitong ina kung saan ibinibenta nito ang mga malalaswang larawan at videos online kapalit ng pera. Sa patnubay ni Police Colonel Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, kasama ang mga operatiba ng Luzon Field Unit ng WCPC, sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Lucrecio Rodrigueza Jr., ay agad na nagsagawa ng investigasyon sa naturang impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pagka-rescue ng mga nasabing minor de edad. Nasa kustudiya at pangangalaga na ngayon ng DSWD ang mga nasagip na biktima para bigyan ng tamang assessment at pagsusuri. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng LFU-WCPC para masampahan ng kaso ang mga suspect. Huwag mag-atubiling magsumbong sa tanggapan ng WCPC kaugnay ng ganitong aktibidad gaya ng online sexual abuse and exploitation of children na may kaparusahang habang buhay na pagkakakulong. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong Aling Pulis, PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Pacho Woman Luna, isang online lending company na may reklamong pangaharas sa mga kliyente nito ang sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati City. Ang report mula kay Pacho Woman Mary Grace Artizuela.
mag-figure ka ng less than 300, 250. Bit-bit ang warrant to search, seize and examine computer data na inilabas ng Regional Trial Court Branch 24 Manila City nitong ika-20 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sinalakay ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group kasama ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office, Intelligence Group at Integrity Monitoring and Enforcement Group ang isang online lending company sa Makati City. Inaresto ang 256 na katao na sangkot umano'y sa iligal na aktibidad ng kumpanya at nahaharap sa kasong misuse of devices sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Oktubre 6 nitong taon nang makatanggap ang ACG ng reklamo mula sa isang individual kaugnay umano sa iligal na aktibidad ng kumpanya, na kung saan hindi umano makatarungan ang paniningil nito ng pautang sa mga kliyente. Sinaksihan ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAWOC at Securities and Exchange Commission ang ginawang pagsalakay. Samantala, nasa kustodiya ngayon ng PNP ACG ang mga suspect at nakatakdang sa ilalim sa inquest proceedings ang 26 sa mga ito. Samantalang sa ilalim naman sa direct filing ang 220. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa iba pang balita, COMELEC checkpoint operation na kaugnay sa Barangay at Sangguniang Kabataan 2023 mas pinaigting ng Legazpi PNP sa Barangay Rawis, Legazpi City, Albay. Ang report mula kay Corporal Irene Hanitri Abad. Mahigpit na pinaigting ng mga tauhan ng Legazpi City Police Station ang pagsagawa ng COMELEC checkpoint operation sa Barangay Rawis, Siyudad ng Legazpi, Probinsya ng Albay. Ang operasyon ay kaugnay sa nalalapit na Barangay and Sangguniang Kabataan Election o BSKE 2023 kung saan pinangunahan ito ni Police Captain Domingo B. Balya, PCP-5 Commander sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Ray Anthony M. Villanueva, Officer in Charge ng Legazpi City Police Station. Binigyang diin at nagbigay muna ng paalala si Police Captain Balya sa kanyang mga tauhan na sumunod sa Police Operational Procedure at igalang ang pangunahing karapatan ng ating mga kababayan. Ang COMELEC checkpoint operation ay isang hakbang na pangsiguridad na isinasagawa upang mas paigtingin ang istriktong implementasyon ng COMELEC gun ban, gayon din ang magkaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Mananatili ang mahigpit na pagbabantay ng ating mga kapulisan kasama ang iba't ibang mga pangunahing ahensya hanggang sa matapos ang panahon ng halalan sa ika-29 na araw ng Nobyembre ngayong taon. Hangad ng ating kapulisan ang pangunawa at kooperasyon ng publiko sa ipinapatupad na alituntunin na ito upang maiwasan ang anumang uri ng kriminalidad na maaring maganap ngayong panahon ng halalan. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Abad. Sa iba pang balita, bantay presyo ng mga bulaklak at kandila para sa nalalapit na undas ang isinagawa ng Department of Trade and Industry at ng PNP sa Surigao del Norte. Ang report mula kay Patrolman Raymart Gagante. 5 araw bago mag-undas, nagsagawa ang Department of Trade and Industry, katuwang ang Surigao del Norte PNP ng simultaneous inspection sa mga presyo ng bulaklak at kandila sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Surigao del Norte kahapon. Ang nasabing inspeksyon ay bahagi ng paghahanda upang matiyak na mga mamimili na tama at naaangkop ang presyo ng kanilang mga pinamimili tulad ng bulaklak at kandila. Hinihikayat ang mga mamimili na i-report o mag-message sa pamamagitan ng social media account ang anumang hindi makatwirang pagpipresyo sa mga produktong nauugnay sa panahon ng undas na naka-flash sa screen at sa himpilan ng Surigao del Norte PNP. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalitang yung PNN Correspondent, Patrolman Raymart Gagante. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gagante. At itong nakaraang Biyernes lang po ay isinagawa ang press briefing ng ating Chief of PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr. sa Media Center ng Campo Crame.
Ang nasabing press briefing ay upang masiguro na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng isang mapayapa at ligtas na barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 bukas po yan. Nilinaw naman ng PNP na nasa maximum deployment ang ating hanay ng pambansang pulisya at nagbigay paalala na rin para po sa vote buying. Ayan. At sumunod lang po tayo sa ating mga ipinatutupad na batas. At narito ang ilan sa mensahe ng ating Chief PNP. I'd like to underscore that the PNP has strategically deployed personnel nationwide to ensure the preparedness and security of our localities for the forthcoming electoral process. This is especially crucial in remote areas and those with a history of election-related incidents. Our objective is to provide a safe and secure environment for all voters, candidates, and members of the Electoral Board. The full deployment of 187,600 PNP personnel for election duties will commence tomorrow, Saturday, October 28, 2023, with the alert status elevated to full alert. However, regional commanders possess the discretion to deploy personnel under their operational control and supervision earlier than Saturday, depending on the prevailing peace and order security situation in their respective areas. In areas of concern, particularly those under COMELEC control, we have allocated additional human and logistical resources to ensure seamless election process. Security measures have been beefed up, including daily risk and threat assessments to preserve peace and order. One of our top priorities in the early warning alert and response system, which enables us to respond swiftly to any election-related incidents. We are working in close coordination with other law enforcement agencies to ensure a coordinated response and swift resolution of any issues. To further bolster the security of the electoral process, we have intensified checkpoint operations and strengthened border controls nationwide to minimize and intercept any instrument of violence. Our message to the public is clear. Election Day will remain under our control, and we will not tolerate any disruptions or threats to the peaceful exercise of your right to vote. We urge the public to cooperate and report any irregularities or security concerns. Moreover, I appeal to the media, civil society organizations, and every concerned citizen to unite with us in the fight against vote buying and vote selling. Kindly relay any information or evidence of such activities to the appropriate authorities. It is your civic duty to assist us in safeguarding the integrity of our elections. I would like At yan po mga balita na kalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Ayan, paalala po muli, bukas na po, October 30, ang araw mismo ng halalan. Magsisimula po yan alas 7 ng umaga at magtatapos hanggang alas 3 ng hapon. Agahan po natin ang pagpunta sa mga voting precinct. Magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulo, payong, baka po kasi umulan o mainit sa ating mga lugar. At magkakaroon po o ipatutupad ang liquor ban. Ayan, simula po yan ngayon, October 29 hanggang October 30. Sumunod po tayo sa mga ipinaiiral na batas. At sa ngalan po ng 228,000 isong members ng Philippine National Police, sa pangunguna po ng ating Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Captain Nomer Macraig. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.